sobrang seryoso, laging galit. Baka, pag nakita na yan, ganun ako lagi, baka matakot. At hindi kami makapag-deliver ng maayos sa eksena. Pero napakaganda ng katrabaho nito ni Yuen at ang sarap kasama. Yeah. Hirap. Hi, long time. Maraming salamat una sa lahat sa pagpunta ninyo dito. Thank you for your time. I don't think naman na inaapi ko si Yuen sa show na to. Pero personal experience ko na lang is, personally, pag nasa set ako, medyo kinakabahan ako pag batang katrabaho ko kasi baka mamaya may attitude or inaantok na or hindi pa memorize yung lines. So, in-expect ko na tatagal yung eksena at magiging mahirap yung araw. Pero, nung una kong na-meet si Yuen Michael sa story conference, ang in-expect ko na unang lalabas sa bibig niya, hello po, ako po, si Ganang Webinar. Pero hindi. Nakatingin ako sa script ko, tapos nung binasa niyo yung linya niya, narinig ko parang mature or very intelligent, kung gusto mo yun, na nagsasalita. So napatingin talaga ako, sabi ko, sino ba tong batang to? Tapos yung pagbasa niya yung mga linya, sabi ko, on point siya. And mas lalo ako na-surprise na pagdating sa set, mas lalo pa siyang gumaling. Parang nabuhay yung character. At pag off-screen naman, ang kausap mo, parang hindi bata. Parang very intelligent na human being na, I have to say bro, huwag ka umiyak ha, na if ever one day mag-anak ako at lumaki siya katulad mo, sana kasing talino mo at kasing galing mo. So yun lang. Yun lang ako. Salamat. Umiyak ko. Okay, thank you Rafael and Kay. Kay Nadine. Nadine, how was it sa pagbabalik? Hello everybody. Good afternoon. Actually, nung una ko nakilala si Yuen sa workshop pa lang, sabi ko, itong batang to, hindi siya bata. Sobrang matured and sobrang lalim. Malalim siyang bata. So, marami siyang pinaguhugutan, marami siyang... Basta malalim siya eh. So, nung naka-eksena ko siya, nakikita ko sa kanya yung anak kong lalaki. So, every time magka-eksena kami, nadadalian na ako. At the same time, magaling si Yuen. So, masarap siyang ka-eksena, lalo na pagdating sa iyakan. So, ayun, happy ako sa first project na pagbabalik ko. Ito yung naging project ko, tapos nakasama at nabigyan ako ng opportunity na makatrabaho si Yuen. Thank you. Thank you. Hindi ko naintindihan. Hindi naintindihan. Okay, ulitin ko ha. Parang sinasabi niyo po ba na anong feeling ko na binigyan nila ako ng mahalagang role? Yes, ng ganitong klase ng teleserye, na ikaw ang bida. Well, thankful po ako. Salamat po, Libre. Thankful po ako kasi marami na akong projects dahil po dito. Salamat po. Okay. Last na lang, sabi niyo ba ang buhay? And why? Kung forever young, well, kung forever young ako, wala akong magagawa. Meron akong curfew. Hindi ako makakapag-mall mag-isa. Kaya gusto ko yung saktong age. Forever saktong age. Mga 20s, ganun. 20s. Gusto na niya magka-girlfriend eh. No. Ba't ayaw mo magka-girlfriend? Mag-asawa. Ha? No. No. Not yet. Okay, sige. Thank you. Sabi ko, baka sumitan ako ni Yuen. Kasi hindi nga naman ako masyado kilala pa. Pero hindi ko alam, first scene namin together ni Yuen, very charming na kaming dalawa sa isa't isa. Parang, lalo na nung dinirect kami ni Direk Hill, yung mga pa-apir-apir namin, kasama boy!
simula sa ganun, lalo kami mas naging close pa. And, well, gaya nga nasabi ni Direk Michael and Miss Yula, si Yuen, pagkasama mo siya, hindi mo talaga siya matatrato as bata eh. Kasi very, very matanda magsalita. So, saktong-sakto sa roles namin, 25 years old siya, ganun yung energy na binibigay niya sa akin. So, ganun din yung energy na binibigay ko sa kanya. And I am very happy na, close, very, very close kami ni Yuen ngayon. May pwede ka ba ma-share na parang take din yung dalawa na so far hindi mo pa makakalimutan? Wala naman ang mga scenes namin, parang naman sa akin lahat eh. Siguro yung pinaka gusto ko yung closeness namin, yung every time na magkikita kami, meron kaming appear. Ano tawag doon? May hand, parang ikasama mo boy. Yung parang hindi mo talaga makakalimutan. Kahit off-cam, ginagawa namin. Thanks, man. Congratulations for you, everyone. Thank you so much, Mr. Richard Paglikawan. Next show talaga, meron kaming workshop, ang siblings and of course with Abdul. First time namin mag-dove team or partner, pero nagka-work na kami sa Arabella. Pero iba naman yung partner niya. So, well, si Abdul, hindi naman siya mahirap katrabaho at nag-a-adjust talaga siya. Especially, nagpapasalamat kami kay Direk Hill and Direk Reggie dahil talagang ginaguide niya kami. Pagdating namin sa set, talagang very focused sila direct sa character namin at kung anong gusto nilang emotion na ibigay namin, ipakita sa audience. Kaya excited kami na mapanood po ninyo ang Forever Young at ang first team up namin ni Abdul. I can vouch for that po. Saan ba yun? First of all, good afternoon everyone. And para sa akin, as Althea said, it's really not hard to work with each other. Personally, sobrang, you guys can see, she's a really wonderful lady. At hindi na mahirap sa akin makahanap ng anything na nakakapagpakilig sa akin based on visuals alone. And ako personally, nung gumagawa na kami ng mga eksena, napansin ko kay Althea, magaling siya magbigay, magaling rin siya mag-receive. So it was not hard at all na makatrabaho siya. And personally, I would love to see more projects with her. Siya dito sa show, medyo nanibago ako kasi syempre mas bata sa akin. So akala ko nung una ko siyang mamimit, sabi ko, sabik din kasi ako sa lalaking kapatid. So sabi ko, paano mo ba ito i-treat like little brother ba? Pero nakita ko siya, parang ako nga talaga yung bunso. Kasi sobrang mature nga niya talaga, parang kuya. Thank you po. Lahat na komedyante ko. Pero dito sa Forever Young, thankful ako actually talaga sa GMA kasi yung mga projects ko rito, balance naman. Hindi siya yung talaga nagpapaka-slapstick na comedy. Pero ito sa Forever Young, actually ako third wheel sa friendship nila kaming tatlo. So masaya. So pag eksena namin, hikay-hikay. Pero nababalance yun in a way na kasi taong-tao yung character ko dito sa Forever Young. Unlike sa nakasanayan na napapanood natin sa comedy na medyo cartoons, gano'n ang dating. Sa Forever Young, taong-tao. Kaya nandun yung may drama, si Aling Tani, gano'n. Thank you, Clarice. Can you share with us kung paano sila nakakatulong sa'yo on the scenes? Iba-iba po kasi sila pagtulong sa akin. Kapag drama scene, parang tutulungan kami na parang hindi kami parang nagpapakita kami ng malungkot sa isa't isa at kami nalulungkot. O kaya kapag scene na parang action scene,
parang nag-focus talaga kami. Kaya James, naman ako binibigyan ng advice. Yeah. Okay, last question lang. Since naman siya nga na ongoing yung shoot mo, ano naman yung natutunan mo sa portraying the role of Mayor Rambo Agapi? Natutunan? Alam mo namang hate ko mamasyal. Tsaka, Pasagot siya. ano na? Lumaban ng taba. Anyways, thank you and congrats again. There you have it, mga kapuso. Nakilala na nga po natin si Mayor Rambo Agapito. Siya ay panalo sa pamilya Big Kuya ng Masa, Gina G. Tumulong. At ang pagbabago ay kanyang isusulong. Thank you so much once again for all your questions. Before we formally wrap up this event, we just want to share the exciting news for our global Pinoys in the U.S. GMA Pinoy TV, GMA Live TV, and GMA News TV are now available on YouTube TV. Enjoy seamless access. Thank you, Maverick, Arnel, Direct Hill, Direct Reggie. And I'd like to say na what makes this project special, kasi ang tinatalakay dito is a disability. But regardless of disability, you can still achieve as long as you put your heart and soul into it. And makaka-inspire ito sa mga disabled. Don't let anyone tell you that you cannot do anything. Like I said, as long as you put your heart and soul into it, you will be able to be successful. At ito ang message ng Forever Young. Thank you. Mythical. Thank you. I would like to thank GMA for including me in this project. Very thankful ako. And then sa staff, kay Direk, Hildehada, Reggie, Del Carmen, maraming salamat. Sir Arnel and Miss Mavic. And sa buong staff, maraming salamat sa tiyagaan ninyo. At sa buong cast, masaya itong project na ito. And of course, itong Forever Young, aside from na-mention ni Mr. Michael Danesa about disability, dito rin merong clear depiction ng sino ang mga dapat iboto. Diba? Sana mag-guide din ito sa atin sa nalalapit na eleksyon. Ito, sobrang klaro ang mga masakim sa kapangyarihan at yung mga may gusto talagang maitulong sa bayan. Sana po suportahan po nila. At maraming salamat po sa punta ninyo dito. Maraming salamat. Agapito, Mr. Yuen Mikael. Guys, may tanong na ako. Parang konti lang nakikinig kasi lahat kayo sa kanina. Nandun sa may pagkain. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Nagpapasalamat po sa GMA, sa Forever Young. Salamat po sa mga director, Direct Hills, siyempre. Sa mga boss, Sir Arnel, si Miss Mavic, si Direct Reggie. Yeah. Lahat kayo, nagpapasalamat po sa inyo, sa buong cast. Nagpapasalamat po ako. Kasi lahat po kayo tumulong sa akin. Maraming salamat po.